Maaring nakaranas ka na ng mga pagkakataong nagtataka ka kung bakit may biglaang pamamanhid o kirot sa iyong mga kamay at paa. Parang may mga maliliit na karayom na tumutusok, di ba? O baka napapansin mo rin na tila nang hihina ang mga binti mo pagkatapos lang ng maikling paglalakad o hirap ka nang bumangon mula sa upuan ng walang tulong. Kung oo ang sagot mo, hindi ka nag-iisa. Maraming Pilipino, lalo na yung mga nasa edad 60 pataas, ang nakakaranas ng ganito. Madalas, iniisip nating natural lang yan sa pagtanda, nakasama talaga yan sa proseso. At kung minsan, ipinipilit pa natin sa ating sarili na baka kulang lang tayo sa tulog o baka dahil sa isang gawain na ginawa natin. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na hindi lang yan basta simpleng pagtanda? Paano kung sabihin ko na ang mga simpleng sintomas na yan ay may malalim na ugat na konektado sa isang bagay na halos araw-araw nating kinakain? Alam mo ba, marami sa atin ang nag-aakala na kailangan nating kumain ng maraming itlog para sa protina o para maging malakas. Pero may isang malaking pagkakamali na ginagawa ang karamihan sa atin. At ito ay ang pagwawalang bahala sa isang uri ng protina na napakahalaga para sa ating mga buto, balat at higit sa lahat sa ating mga ugat. Ito ang tinatawag na collagen. At ang nakakagulat, hindi lang sa mga hayop makukuha ang collagen. Ang akala nating solusyon tulad ng pag-ubos sa itlog ay maaaring hindi sapat. Ang totoo, may 8 simpleng gulay na matatagpuan lang sa ating sariling palengke na sagana sa collagen at tiyak na mas makakatulong para maibsan ang mga problema tulad ng pananakit at panginginig ng kamay at paa. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 8 gulay na ito na pwede mong isama sa iyong pang-araw-araw na kainan para sa isang malusog na katawan na magpapalayo sa iyo sa panghihina, pananakit ng buto at pamamanhid ng mga kamay at paa. Panoorin mo hanggang dulo dahil may isang gulay dito na baka hindi mo pa alam na isa pala sa pinakamabisang pinagkukunan ng sustansya para sa ating mga katawan. Kaya tara na at tuklasin natin ang mga simpleng paraan para maging malusog tayo nang hindi gumagastos ng malaki at nang hindi nalilimitahan ang sarili natin sa mga nakasanayan na nating pagkain. Ngayon, simulan na natin sa ating unang gulay. Alam nating lahat na ang mga gulay ay mahalaga sa ating kalusugan, pero alam mo ba na may mga gulay na tulad ng talong na punong-puno ng nutrients na nakakatulong sa paggawa ng collagen? Ang talong na madalas nating niluluto bilang adobo, torta o ensalada ay hindi lang masarap kundi mayaman din sa anthocyanins. Ito ay isang uri ng antioxidant na nagbibigay ng kulay sa talong at malaki ang tulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga ugat. Kapag malusog ang ating mga ugat, mas maganda ang daloy ng dugo at nababawasan ang posibilidad ng pamamanhid o panginginig. Isipin mo na lang, kapag maganda ang kalsada, mas mabilis at mas maayos ang biyahe. Ganoon din sa ating katawan. Ang anthocyanins ay parang road maintenance crews na nag-aayos sa ating mga daluyan ng dugo. Kaya sa susunod na kakain ka ng talong, isipin mo na hindi lang ito simpleng ulam, kundi isa ring lunas para sa iyong mga ugat. Ang pinakamaganda pa rito, napakasimpleng lutuin nito. Pwede mo lang iihaw at lagyan ng suka at bawang o kaya naman ay gawing ensaladang talong. Subukan mong gawing mas madalas na bahagi ng iyong mga pagkain ang talong, mga minsan o 2 beses sa isang linggo. At tiyak na mararamdaman mo ang pagbabago. Sumunod naman sa listahan natin ay ang okra. Kilala ang okra sa Pilipinas bilang isang gulay na madalas na inihahalo sa sinigang o kaya naman ay nilalaga at isinasawsaw sa bagoong. Alam mo ba na ang okra ay isa rin sa pinakamagandang gulay na pwedeng makatulong sa pagpapalakas ng ating mga buto at joints? Ang okra ay mayaman sa vitamina K at folate na parehong mahalaga sa paggawa ng collagen. Ang folate, na kilala rin bilang vitamina B9, ay may mahalagang papel sa pagpapalakas ng ating mga connective tissues, yung mga bahagi ng ating katawan na nagkokonekta sa ating mga buto at kalamnan. Sa madaling salita, ang folate ay parang pandikit na nagpapatatag sa ating mga kasukasuan. Ang vitamina K naman ay nakakatulong sa pagpapalakas ng buto na siyang nagpapabawas sa risk ng osteoporosis. Kaya kung gusto mong maging malakas ang iyong mga binti at hindi na mahirapan sa paglalakad, subukan mong gawing mas madalas na ulam ang okra. Hindi kailangang komplikado ang pagluluto. Pwede mong lutuin ang okra sa simpleng pag-steam lang para mapanatili ang lahat ng sustansya nito. Isa sa mga paboritong lutuin ng mga Pilipino ay ang ginataang okra na siguradong malalasap mo ang sarap habang inaalagaan mo ang iyong katawan.
At para sa ating pangatlong gulay, pag-usapan naman natin ang malunggay. Ang malunggay ay isa sa pinakamahusay na gulay na matatagpuan sa ating bansa. Tinatawag nga itong miracle tree ng ilang health experts. Ang mga dahon ng malunggay ay mayaman sa vitamina C, vitamina A, at mga mineral tulad ng calcium at potassium. Ang vitamina C ay isa sa pinakamahalagang sangkap sa paggawa ng collagen. Tandaan mo to, walang collagen na magagawa ng walang vitamina C. Kaya kung gusto mong maging malakas ang iyong mga buto, balat at mga ugat, kailangan mong kumain ng mga pagkaing sagana sa vitamina C. Ang malunggay ay isa sa mga pinakamahusay na pinagkukunan ng vitamina C. Mas mataas pa sa dami ng vitamina C na matatagpuan sa mga citrus fruits tulad ng oranges. Bukod pa rito, ang mga dahon ng malunggay ay mayaman sa antioxidants na nakakatulong sa paglaban sa pamamaga sa loob ng ating katawan. Kapag nabawasan ang pamamaga, nababawasan din ang pananakit ng ating mga buto at joints. Pwede mong idagdag ang malunggay sa iyong sinigang, tinola o kaya naman ay gawing simpleng gulay sa pamamagitan ng paggawa ng ginataang malunggay. Ang simpleng pag-inom ng malunggay tea ay isa ring madali at masarap na paraan para makakuha ng lahat ng benefits nito. Ngayon, dumako naman tayo sa ating pang-apat na gulay. Ang kalabasa ay isa sa mga pinakamasarap na gulay na madalas nating inihahalo sa iba't ibang ulam tulad ng sinigang o ginataang kalabasa. Pero bukod sa sarap nito, alam mo ba na ang kalabasa ay mayaman sa beta-carotene? Ang beta-carotene ay isang uri ng antioxidant na nagiging vitamina A sa ating katawan. Mahalaga ang vitamina A sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating balat at mga mucous membranes na siyang nagpoprotekta sa ating mga ugat. Isa pa, ang kalabasa ay mayaman din sa manganese, isang mineral na mahalaga sa paggawa ng collagen. Ang manganese ay parang isang team leader na nagpapatakbo sa buong proseso ng paggawa ng collagen. Kung kulang ka sa manganese, mabagal o hindi maganda ang kalidad ng collagen na nagagawa ng iyong katawan. Kaya sa susunod na kakain ka ng kalabasa, isipin mo na nagbibigay ka ng super boost sa iyong collagen production. Pwede mo itong ihalo sa iyong favorite na sinigang, gawing creamy soup, o kaya naman ay gawing simpleng dessert tulad ng ginataang kalabasa na may sago. Ang mga buto ng kalabasa na madalas nating itinatapon ay mayaman din sa zinc, isa pang mineral na mahalaga sa paggawa ng collagen. Kaya huwag mong itapon ang mga buto, pwede mong iprito ang mga ito at gawing masustansyang snack. Ngayon naman, bago tayo magpatuloy sa mga susunod na gulay, hayaan mo muna akong magbigay ng kaunting paalala. Ang mga nabanggit nating gulay ay makakatulong sa atin, pero kailangan nating gawin ito ng regular. Hindi lang ito isang beses na gawain, kundi isang pang-araw-araw na commitment sa ating sarili. Tandaan, ang kalusugan natin ay ating yaman. At ang simpleng pagbabago sa ating diet ay maaaring magbigay ng malaking epekto sa ating kalidad ng buhay. Sa bawat kagat, iniisip mo na hindi lang ito simpleng pagkain, kundi investment mo para sa isang masaya at malusog na kinabukasan. Ngayong napag-usapan na natin ang talong, okra, malunggay at kalabasa, dumako naman tayo sa ating panglimang gulay, ang kamote. Kilala ang kamote sa ating bansa bilang isang masarap at abot-kayang pagkain. Maraming paraan ng pagluluto nito, mula sa simpleng nilaga hanggang sa kamote fries o kamote Q. Pero alam mo ba na ang kamote ay isa sa pinakamabisang gulay na makakatulong sa pagpapalakas ng ating mga buto at joints? Ang kamote ay sagana sa vitamina A na galing sa beta-carotene na tulad ng sa kalabasa. Pero bukod doon, ang kamote ay mayaman din sa potassium. Mahalaga ang potassium sa pagpapanatili ng tamang balanse ng mga mineral sa ating katawan at nakakatulong ito sa pagpapalakas ng ating mga buto at pag-iwas sa muscle cramps. Kapag kulang ka sa potassium, mas madali kang makakaramdam ng panghihina at pamamanhid. Ang kamote ay parang natural na sports drink para sa ating katawan, nagbibigay ng enerhiya at nagpapalakas ng ating mga kalamnan. Kaya kung gusto mong maging malakas ang iyong mga binti at hindi na mahirapan sa paglalakad, subukan mong gawing mas madalas na bahagi ng iyong merienda ang kamote. Pwede mo itong gawing nilagang kamote na may kasamang mainit na kape, isang perpektong merienda para sa hapon. O kaya naman ay gawing sinabawang kamote na may malunggay para sa isang masustansyang hapunan. Ang kamote ay isang simpleng gulay na may malaking benepisyo sa ating kalusugan.
Para sa ating pang-anim na gulay, pag-usapan naman natin ang green bell peppers o sili na berde. Madalas nating ginagamit ang green bell peppers bilang pampalasa sa ating mga ulam tulad ng menudo at kaldereta. Pero alam mo ba na ang green bell peppers ay isa sa mga pinakamagandang pinagkukunan ng bitamina C? Tulad ng nabanggit natin kanina, ang bitamina C ay mahalaga sa paggawa ng collagen. Ang bitamina C ay parang isang manggagawa na nagbubuo ng mga bloke ng collagen. Kapag kulang ka sa bitamina C, bumabagal ang proseso ng paggawa ng collagen na nagre-resulta sa panghihina ng ating mga buto, balat at ugat. Bukod sa bitamina C, ang green bell peppers ay mayaman din sa silicon. Ang silicon ay isang mineral na napakahalaga sa pagpapalakas ng ating mga connective tissues. Ito ay parang semento na nagpapatatag sa ating mga buto at kasu-kasuan. Isipin mo, ang green bell peppers ay hindi lang pampasarap sa iyong ulam, kundi isa ring lunas para sa iyong mga buto. Pwede mong idagdag ang green bell peppers sa iyong mga paboritong stir-fry dishes, ihalo sa mga omelette, o kaya naman ay gawing ensalada. Ang green bell peppers ay isang simpleng gulay na madali mong maihahalo sa iyong mga paboritong pagkain nang hindi mo namamalayan. Ngayon, dumako naman tayo sa ating pang-pitong gulay. Ang sayote ay isa sa mga pinakamadaling lutuin at pinaka-versatile na gulay sa ating kusina. Madalas itong inihahalo sa mga sopas, misua, o kaya naman ay ginigisa kasama ng manok o hipon. Alam mo ba na ang sayote ay mayaman sa zinc? Tulad ng nabanggit ko kanina, ang zinc ay isang mahalagang mineral na nakakatulong sa paggawa ng collagen. Ang zinc ay parang isang tagabantay na nagpapanatili ng kalidad ng collagen na nagagawa ng ating katawan. Kapag kulang ka sa zinc, hindi magiging matatag ang collagen mo. Bukod pa rito, ang sayote ay mayaman din sa vitamina K na mahalaga sa pagpapalakas ng ating mga buto. Ang sayote ay parang isang superfood na hindi mo aakalain. Ang pinakamaganda pa rito, napakasimpleng lutuin nito at napakamura pa. Pwede mo itong lutuin bilang ginataang sayote o kaya naman ay ihalo sa iyong favorite na sopas. Ang sayote ay isang gulay na hindi mo dapat kalimutan sa iyong mga grocery list. Para sa huling gulay, at ito ang gulay na baka ikagulat mo, pag-usapan natin ang upo. Ang upo ay isang gulay na madalas nating inihahalo sa mga ginisang ulam o kaya naman ay sa sopas. Ngunit alam mo ba na ang upo ay isa sa mga pinakamahusay na gulay na makakatulong sa pag-iwas sa pananakit ng kasukasuan at panghihina ng mga binti? Ang upo ay mayaman sa vitamina C at mga antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at paglaban sa pamamaga. Kapag nabawasan ang pamamaga, nababawasan din ang pananakit ng ating mga buto at joints. Bukod pa rito, ang upo ay mayaman din sa fiber na nakakatulong sa maayos na digestion at paglilinis ng ating bituka. Kapag malinis ang ating bituka, mas maganda ang pag-absorb ng ating katawan sa mga sustansya mula sa mga pagkain na ating kinakain. Kaya ang upo ay parang isang all-in-one gulay na hindi lang nakakatulong sa paggawa ng collagen kundi sa pangkalahatang kalusugan din. Pwede mo itong gawing ginisang upo na may hipon o kaya naman ay gawing sopas na may manok. Ang upo ay isang gulay na nagbibigay ng hydration at sustansya sa ating katawan ng sabay. Kaya ngayon, narito na tayo sa huling bahagi ng ating pag-uusap. Napag-usapan natin ang 8 gulay na sagana sa collagen. Ang talong, okra, malunggay, kalabasa, kamote, green bell peppers, sayote at upo. Tandaan mo na ang mga gulay na ito ay hindi lang simpleng pagkain. Ang mga ito ay mga simpleng lunas na matatagpuan lang sa ating sariling palengke. Hindi mo kailangang bumili ng mga mamahaling supplement o maghanap ng mga exotic na pagkain. Ang solusyon sa iyong mga problema tulad ng pamamanhid ng kamay at paa at panghihina ng binti ay nasa harap mo lang. Ang sikreto ay wala sa isang solong pagkain kundi sa paggawa ng isang habit na isasama mo ang mga gulay na ito sa iyong pang-araw-araw na kainan. Hindi mo kailangang kainin ang lahat ng ito sa isang araw. Pwede mong ipa-iba-iba ang mga gulay na ito sa bawat linggo. Ang mahalaga, gawin mong regular na bahagi ng iyong diet. Tandaan, ang collagen ay parang isang bahay. Kung hindi mo aalagaan at aayusin ang mga pundasyon, unti-unting manghihina at guguho ito. Ganoon din sa ating katawan. Ang collagen ay ang pundasyon ng ating mga buto, balat at ugat. Kaya alagaan natin ito sa pamamagitan ng pagkain ng mga gulay na nabanggit natin. Huwag kang panghinaan ng loob. Ang pagtanda
ay hindi dapat maging rason para humina ang ating katawan. Ang pagtanda ay dapat na maging isang pagkakataon para mas alagaan natin ang ating sarili. Simulan mo sa mga simpleng bagay tulad ng pagpili ng masustansyang gulay. Maliit man ang pagbabago, malaki naman ang magiging epekto nito sa iyong kalusugan at sa iyong kalidad ng buhay. Gusto kong marinig ang iyong mga saloobin. Anong gulay sa listahan ang paborito mo? Or baka naman may iba ka pang gulay na alam na nakakatulong sa paggawa ng collagen? Ibahagi mo ang iyong mga ideya sa comment section sa ibaba. Ang iyong mga karanasan ay makakatulong din sa iba nating mga viewers. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakahanap ka ng inspirasyon, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Sa pamamagitan nito, mas marami pa tayong matutulungan ng mga kababayan nating naghahanap ng simpleng paraan para maging malusog. Maraming salamat sa iyong panunood. Tandaan, mabuhay tayo ng buo at malusog sa bawat yugto ng ating buhay.